Misteryong bumabalot sa 500 million property. Ang katotohanan sa ugnayang Atong Ang at Sunshine Cruz. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa mundo ng Philippine showbiz at negosyo, tila hindi na bago ang mga balitang kinakasangkutan ng malalaking pangalan at tambuhalang halaga ng pera. Subalit nitong mga nakaraang araw, isang usapin ang yumanig sa social media at naging sentro ng talakayan sa bawat kanto. Ang di umano'y pagbibigay ng sikat at kontrobersyal na negosyante si Charlie Atong Ang ng mga ari-arian na nagkakalaga ng 500 million sa actress na si Sunshine Cruz. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat na parang apoy na nag-iwan ng maraming katanungan sa isipan ng publiko. Bakit magbibigay ang isang Atong Ang ng ganito kahalagang o kalaking palaga? Mayroon nga bang lihim na ugnayan sa pagitan ng dalawa? O ito ay isa lamang sa mga fake news na sadyang ginawa upang manira ng reputasyon? Ang ugat ng kontrobersya ay nagsimula ang lahat nang lumabas ang mga ulat na nag-uugnay sa dalawa hinggil sa mga mamahaling ari-arian ni Sunshine Cruz. Nakilala sa kanyang kagandahan at husay sa pag-arte, ay matagal nang hinahangaan dahil sa kanyang pagiging matatag bilang isang single mother. Sa kabilang banda, si Atong Ang naman ay isang figura na palaging napapalibutan ng intriga, lalo na pagdating sa kanyang mga koneksyon sa politika at malalaking negosyo. Ang halagang 500 million ay hindi biro. Ito ay sapat na upang bumuo ng isang imperyo o baguhin ang buhay ng isang tao ng habang buhay. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na ang mga netizens ay naging agresibo sa paghahanap ng kasagutan. May mga nagsasabing ito ay bayad sa isang hindi malamang transaksyon, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay tanda ng isang malalim na pagtingin, paglilinaw sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng lumalakas na ingay, mahalagang balikan ang mga katotohanan. Ayon sa mga taong malalapit sa aktres, tila walang basihan ang mga paratang na ito. Si Sunshine Cruz ay kilala sa kanyang pagsisikap sa trabaho upang itaguyod ang kanyang mga anak. Ang pag-uugnay sa kanya sa ganitong uri ng issue ay hindi lamang nakakasira sa kanyang pangalan, kundi pati na rin sa katahimikan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ang pananahimik ng kampo ni Atong Ang ay lalo pang nagdagdag ng misteryo sa kulturang Pilipino. Ang silent implies consent o ang pananahimik ay madalas na binibigyang kahulugan bilang pag-amin, kahit na madalas ay hindi naman ito ang kaso. Ang tanong ng marami, nagtatago ba sila o sadyang pinipili lamang nilang huwag pumatol sa mga walang basihang chismis? Emosyonal na impact sa mga sangkot. Hindi madali para sa isang babaeng tulad ni Sunshine Cruz na muling makaladkad sa isang kontrobersya, lalo na't maayos na ang kanyang takbo ng buhay matapos ang mga pagsubok sa kanyang nakaraang relasyon. Ang bawat post sa social media na naglalaman ng maling impormasyon ay nagsisilbing dagok sa kanyang emosyonal na kalagayan. Ang pagiging public figure ay hindi lisensya para sa publiko na gumawa ng mga kwentong maaaring makasira sa dignidad ng isang tao. Sa kabilang banda, si Atong Ang nasanay na sa mga batikos at intriga ay tila hindi na nababagabag. Ngunit para sa publiko, ang kanyang bawat galaw ay binabantayan. Ang kanyang imahe bilang isang makapangyarihang negosyante ay laging may kaakibat na pagdududa, at ang isyong ito ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga kontrobersyang kinaharap niya. Ang papel ng social media. Sa panahon ngayon, ang impormasyon ay mabilis na nagbabago at madaling matimpulahin. Ang mga video sa YouTube at post sa Facebook ay madalas na gumagamit ng mga clickbait na titulo upang makakuha ng views. Ang isyong ito ay isang klasikong halimbawa kung paano ang isang maliit na usap-usapan ay maaaring lumaki at maging isang pambansang usapin sa loob lamang ng ilang oras. Bilang mga mambabasa, tungkulin nating maging mapanuri. Hindi lahat ng nakikita sa internet ay totoo. Ang pagpapakalat ng mga balitang walang sapat na ebidensya ay nagdudulot ng pinsala hindi lamang sa mga taong sangkot, kundi pati na rin sa kalidad ng diskurso sa ating lipunan. Ang 500 milyong ari-arian ay isang napakalaking claim na nangangailangan ng konkretong dokumento bago ito paniwalaan. Ang lihim na dahilan. Kung sakali mang may katotohanan ang bahagi ng balitang ito, ano ang maaaring maging lihim na dahilan? Sa mundo ng negosyo, ang mga property transfers ay madalas na ginagawa para sa mga investment purposes o legal na proteksyon. Ngunit ang pag-uugnay nito sa isang romantikong anggulo ang siyang nagpapanatili sa interes ng masa. Marahil ay may mga proyektong pagsasamahan ang dalawa na hindi pa pwedeng ipahayag sa publiko
o marahil ito ay isang malaking pagkakamali lamang sa pag-uulat. Ano man ang totoo, ang mahalaga ay ang respeto sa pribadong buhay ng bawat isa. Ang buhay ng mga sikat na personalidad ay bukas na libro, ngunit may mga pahina na dapat manatiling para sa kanila lamang. Saan hahanto ang isyong ito? Habang wala pang opisyal na pahayag ay naglalabas ng mga dokumento o direktang pag-amin mula sa magkabilang panig. Ang isyu ng 500 million property ay mananatiling isang malaking palaisipan. Ang publiko ay patuloy na magbabantay, maghihintay at magbibigay ng kani-kanilang opinyon. Sa huli, ang katotohanan ay laging lumalabas sa tamang panahon. Maaaring ito ay isang malaking misunderstanding o maaaring may mas malalim pang kwento na hindi pa natin natutuklasan. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay maging responsable sa ating mga sinasabi at ibinabahagi sa online world. Ang integridad ni Sunshine Cruz at ang reputasyon ni Atong Ang ay nakasalalay sa kung paano tatanggapin at uunawain ng publiko ang mga ganitong uri ng balita. Ang bawat kwento ay may dalawang panig at sa gitna nito ang katotohanan na madalas ay mas simple kaysa sa ating iniisip. Abagan natin ang susunod na kabanata nito. At sa kabilang banda, Atong Ang sumuko ng mga baril. Dalawa sa mga baril ni Atong Ang sumuko sa Mandaluyong City Police. Isinuko ng kampo ng pugante na governing tycoon na si Charles Atong Ang 5 sa kanyang 6 na baril matapos bawiin ng Philippine National Police ang kanilang mga lisensya. Ang mga baril na binubuo ng isang Clat 5.556 rifle, isang Glock 9M pistol, isang Sig Saucer 9mm, isang Smith & Wesson 38 caliber revolver, at isang Battle Arms Development 9mm pistol ay sinuko sa Mawai Police Substation bilang pagsunod sa mga nabanggit na direktiba at nang walang pagkiling sa anumang mga remedyo na magagamit niya sa ilalim ng batas. Ang aming kliyente ay mapayapang isinuko ang mga sumusunod na baril sa pamamagitan ng kanyang otorisadong kinatawan, sabi ng abogado ni Atong Ang na si Gabriel Villarreal sa isang liham kay Firearms and Explosive Office Director Brig General Jose Manala Jr. Kaugnay nito, mas magalang naming binibigyang diin na ang pangyayari sa paksa ay hindi dapat sa anumang paraan gamitin bilang batayan para sa malisyosong arbitrary o hindi makatwira na aplikasyon para sa pagpapalabas ng isang search warrant. Kung isa sa alang-alang na ang aming kliyente ay kumilos ng may mabuting pananampalataya, sabi niya, nabi ni Manayad na nasa Mandaluyong Police pa rin ang mga baril. Binigyan si Ang ng 5 araw para isuko ang kanyang mga baril. Binigyan naman sila ng sapat na oras ngayong nag-volunteer na silang i-surrender ang mga baril. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remiola na gagamitin ng mga pulis ang lahat ng paraan para arestuhin si Ang na itinuturing na armado at mapanganib. Nilinaw ni Remiola na wala sa mga aktibo at retiradong opisyal ng pulisya ang umanay konektado kay Ang nakikiramay sa gambling tycoon. Wala kaming nakikitang konklusyon na tinutulungan nila siya. Sinabi niya sa mga mamahayag. Sinabi ni Remiola na sa kumikita ng humigit kumulang 1 billion kada araw o humigit kumulang 300 billion kada taon ang pugante na tycoon